tatlo, no, nalaman mo na yung dahilan bakit di mo maranasan, at si Jesus pala yung solusyon. Sa pang-apat na tuntunin, magpapasya ngayon yung sinisharean mo, o kaya ikaw, ano, kung hindi ka pa, sa mga nakikinig sa online, ano, ay yung sinisharean natin ngayon, ay dadalhin natin sa pagpapasya, na kailangan, kahit malaman mo yung tatlo na yan, magdidesisyon ka pa rin, kailangan mo tanggapin si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Kailangan ang isang tao ay manampalataya. Sabi sa ating ika-4 na tuntunin. So, dapat ang topic ko ay manampalataya eh. Believe. Ano? Pero next week pa raw yun. Ano? So, sa ika-4 na tuntunin, dinadala tayo sa desisyon na tayo ay maniwala, mag-believe sa Panginoong Jesus para ka maligtas. Kasi di ba sabi sa 1:16, sapagat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay manampalataya ay di na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano ang gagawin ng isang tao? Dapat siya ay manampalataya, o sa English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, sabi sa ibang sa Acts 16:31 yun na. Acts 16:31, sabi rin na, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved in your household. Manampalataya, ano sabi dyan. Ano. Ngayon, dito sa ating reference paragraphs, basahin natin. Ito yung ating reference. Sabi dyan, just believe that He is God's Son and you are saved. Okay, maniwala ka lang kay Jesus na siya'y anak ng Diyos at ligtas ka na. Sabi nga niyan, even Satan, the leader of the fallen angels, that also rebelled against God, has seen Jesus face to face. Okay, ano? Kahit daw si Satanas ay na leader ng mga fallen angels, yung mga espiritong pinalaya sa langit, mga masamang espiritu, no? Even Satan, the leader of the fallen angels that also rebelled against God, ay nakita raw niya si Jesus face to face in heaven at knows absolutely Jesus is God's Son. But Satan is not and never will be saved. God has already confirmed Satan is doomed. Okay? Kasi ang ilalahad natin ngayon sa ika-4 na tuntunin sa sinishare natin pagkatapos mo malaman yung tatlong bagay, sa ika-4, magdidesisyon ka ngayon, manampalataya ka. At may supporting verse naman dyan, ano? Maraming supporting verse dyan. Romans 10:9 and 10, John 3:16. Maraming verse na believe on the Lord Jesus Christ. Maraming sinasabi si Pablo tungkol dyan. Pero ang sabi ng ating reference, kahit si Satan, nananampalataya rin, nanginginig pa nga eh. Sabi sa Santiago 2:19 yun eh, sa James 2:19, even Satan believes and tremble in fear. So paano yun? Kahit daw si Satanas, naniniwala, at nakita na nga sila si Jesus, at naniniwala siya na si Jesus ang tagapagligtas. Pero bakit hindi siya maliligtas? Yun ang tanong. No? Hindi siya maliligtas at never na maligtas. At siya ay nakatakda na, doomed na mapahamak sa ampoy ng impyerno. Bakit? Kasi kilala ni Satan si Jesus na siya ang tagapagligtas, anak ng Diyos, pero hindi siya sumusunod kay Jesus. Amen. So there is a great difference. Kilala niya si Jesus na talaga naman kilala ni Satan na si Jesus ang tagapagligtas, di ba? Kilala niya, alam niya. Naniniwala siya. Pero, hindi siya maliligtas kasi hindi naman siya disciple ni Jesus. Hindi siya sumusunod kay Jesus. Kahit nananampalataya isang tao, kung hindi naman sumusunod kay Jesus, hindi rin siya talaga maliligtas. Amen? Because Satan is not Jesus' disciple. So pag-uusapan talaga natin ngayon yung pagiging disciple. So hindi pala, bagamat talagang salvation is by faith alone talaga. Pinag-aralan ko kasi yan, pero sa isang linggo i-discussion
ang kaligtasan ay talagang sa pananampalataya. Kasi ang namatay naman talaga sa krus, Jesus. Hindi naman yung sarili natin, hindi naman yung relihiyon, o sino man ang namatay sa krus, kundi si Jesus. Kaya talagang ang kaligtasan ay by faith talaga kay Jesus. Pero, kung sana kamukha ka nung magnanakaw na nakasama ng Panginoon na nakapako sa krus na oras na, Jesus, pagdating mo sa kaharian, alalahanin mo ako. Meron talaga siyang faith kay Jesus na siya yung tagapagligtas. Kaya sabi ni Jesus, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Kasi mamamatay na siya eh. Okay, yung salvation is by faith alone kung mamamatay ka na. Pero hindi pa naman eh. In fact, pagka sumampalataya ka kay Jesus, bibigyan ka ng mahabang buhay. Mahabang buhay ang bibigay sa iyo. So ngayon, yung kasing pagsampalataya, first step pa lang yan, yung pagtanggap kay Jesus. Siyempre, buhay pa tayo, matagal pa tayo dito sa lupa, marami pa tayong gagawin. Susubukan ngayon kung talagang ikaw ay nanampalataya. Meron sinabi sa Bible na work out your own salvation. Ano? So, ngayon, ang sabi dito sa ating outline, once you are His, Jesus teaches us to be His disciples. Ay, lumampas pala ako. Yung meaning pala ng disciple muna, di ba dapat naging alagad ka. Kapag ka kasi tumanggap ka na kay Jesus, tinanggap niya sa buhay mo, nagiging alagad ka niya. Nagiging disciple ka na ni Jesus. Siyempre, nagpalit ka na ng Panginoon. Ano? Dati ang Panginoon mo si Satan eh. Masakit man sabihin. Pero nung pinapasok mo si Jesus, na miskerda na si Satan, nandiyan lang siya sa labas. Kasi ang nasa loob, ang nakakaupo sa trono si Jesus, siya nandiyan lang sa labas. Andiyan pa rin siya aali-aligid. Ano? So kaya, kailangan natin magkaroon ng sistema sa pagkakristyano natin para hindi tayo mawala sa pananampalataya. Kailangan nating maging talagang tunay na alagad. So ano ibig sabihin ng disciple o alagad? Sabi sa dictionary, excuse me, ano ba? Ba't pagka dito nakakatuyo ng lalamunan? Okay, teka lang, Neng. Okay, ayon sa dictionary, ito ang meaning ng disciple, Ayon sa dictionary sabi, ang disciple, andyan ba? Yan, is the practice of training people to obey rules. Okay? Or code of behavior using punishment to correct disobedience. So, sabihin natin, ang disciple daw, according to the dictionary, ay pagsasanay ng isang tao para sundin niya ang mga tuntunin at code of behavior, ng pamantayan ng mga pag-uugali at gumagamit ito ng parusa para i-correct ang disobedience, ang pagsuway. So, ang disciple pala ay isang tao na dumadaan sa pagsasanay. Amen? Sinasanay siya para sumunod sa mga rules or code of conduct. So, ayan, another meaning ay, ang disciple daw is a pupil or follower of any teacher. Okay? Ang disciple daw ay isang mag-aaral o tagasunod ng isang guro. Amen? A true disciple is not a follower, but one who applies what he has learned. So, isang tunay na disciple ay hindi lang siya tagasunod, pero ina-apply niya kung ano yung kanyang natutunan. Amen? Amen. Yung tunay, sabi, a true disciple. Marami kasing nag-aaral, oo ng oo, pero hindi naman inya-apply sa sarili yung natutunan. So, hindi siya tunay na disciple. So, a disciple is a follower, tagasunod. Sa madalit sabi, alagad, tagasunod. Parang pag nakakapanood ako ng mga pelikulang Chinese, pag yung nagkukumpo-kumpo sila, ang tawag nila sa mga tinuturoan nila, disciple. Disciple. So, meron pa isang meaning yung adherent.
Sa pang-meaning ng dictionary ay ang isang disciple daw ay adherent, masunurin. Parang nakadikit siya, 'di ba? Pagka yung mga bibili ka ng ng mga pandikit, adherent ang tawag diyan. 'Di ba pagka ang isang disciple pala ganun, nakadikit ka, masunurin ka, naka-attach ka, glued. Ang bilis naman ang oras niyo. Hallelujah. Okay. So ayun. So tinanggap natin si Jesus sa buhay natin. Dapat pala nakadikit tayo kay Jesus. Amen. Naka-attach. Di ba pagka yung rugby, pag dinikit mo, mahirap tanggalin. Pwera, bumili kayo ng mumurahing glue. Okay, once you are His, Jesus teaches us to be His disciples. Sa sandali raw na tayo maging pag-aari ni Jesus, tinuturuan niya tayo na maging disciple. So, kasi ang pinag-uusapan natin ay disciple na. No? Yung taong tumanggap na kay Jesus, at siya ay alagad na ng Panginoon. Ano? So, tuturuan tayo ng Panginoong Jesus na maging alagad niya. Hindi naman tayo talaga pinababayaan na mag-isa na matuto na maging alagad ni Jesus. Ano? Paano tayo tinitrain ni Jesus na maging disciple? Di ba, dito sa church, pagkatapos nating maghayo, tumanggap kay Jesus or nagpatanggap kay Jesus, ang church mismo ang kukondak ng paano itetrain ng isang tao na tumanggap kay Jesus para siya ay maging alagad talaga. Kasi bagong-bago pa lang siya, hindi pa niya alam ang kalakaran ng pagiging Kristiyano. So, kailangan natin silang gabayan, turuan. Maski tayo, hindi tayo, di ba pag pinanganak ka, mag-isa kang kakain. Hindi, someone will have to feed you, May pagpapadede sa'yo, may magsusubo sa'yo. Hindi yung baby yung mag-isang kakain. So, ang role ng church ay gawing disciple talaga yung mga tao, maging nahayuhan ka. Kasi sabi sa Matthew 28:19 and 20, 19 and 20 yan. Meron ba tayo yan? Matthew 28:19 and 20. Meron ba tayong verse, Ate Christian? Okay, sabi dyan, okay. Sino mag-recite? Therefore, go and make disciples of all nations. Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20, teaching them to obey all I have commanded. Umayo kayo sa bansang libutan at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. 19 yon, sa 20, at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. Teach them to obey. Hindi sila pwedeng mag-isa. Kailangan may mag-guide para sila talaga maging alagad. Amen. So tayo yun, it is the role of the church, yung 3 C's na tinatawag, conquest, papasok mo sila sa consolidation. Sa consolidation, doon sila tuturuan naging balasik. Papaloob na doon yung tuturuan natin sila na mag-Bible reading, mag-devotion, mag-attend ng services, mag-pray, ganyan. All the things na magpapalago sa kanya, role ng church niya, ng mga taga-lingkod ng Diyos. Amen? We are making disciples ang mga patao. Kaya tinitiyagan natin yan, mahirap man tinitiyagan natin. So, tutulungan tayo ng Panginoon mabago ang pananaw natin kung ano ang tama at mali. As God and the mentor, yung ating mga leader, ay tinuturuan tayo. Tutulungan tayo ng Panginoon na mabago ang pananaw natin kung ano ang tama at mali. Amen? At kung paano tayo makikitungo sa iba. At kung paano tayo mamumuhay na hindi nakagaya ng dati. Amen? So hindi ba yung disciple ay inaalagaan mo, tinuturuan mo siya? Baka tayo din nandoon pa sa estado na yon, parang baby pa tayo sa Panginoon. Kaya tinutulungan tayo ng ating leader, ng ating leader, tapos ng Lord mismo,
na makasunod at mabago yung pananaw natin. Dapat ang isang disciple, nababago yung pananaw. Hindi na kagaya nung dati, amen? Kung totoong disciple, nagbabago talaga. Kung dati ay nagmumura ka, ngayon hindi na. Amen? Kung dati sa pananaw mo, tama yung LGBT, ngayon hindi na kasi hindi yan biblical. Kumbaga, nababago talaga yung pananaw mo sa mundo, sa buhay. Ang dami mong nakita na sa dati, hindi naman pala tama. Kasi binabago talaga ng Lord yung isip natin. Habang tayo ay pinapalaki ng Panginoon at ng ating mga leaders, He will supernaturally empowers us to do what is impossible by just the fallen nature that always wants to sin. Ang Diyos daw, kapag tayo ay napapadisciple talaga, kasi yung disciple, dapat teachable siya, madali siyang turuan, hindi pasaway. Pagka tayo mismo, pagka tayo ay hindi pasaway, pagka tayo masunurin, madali tayong turuan ng Diyos na makaalis sa kasalanan. Kasi kahit sa sarili natin na fallen nature, na talaga sadyang yung laman natin ay makasalanan, tutulungan tayo ng Diyos na makaalis dyan kapag tayo talagang magpapaturo sa Panginoon. Sa pagbabasa natin sa araw-araw, sa pananalangin, kinakausap tayo ng Panginoon. In fact, pagka yumuko ka palang mag-pray, nandun na si Lord at nakukonvict ka, di ba? Pag pumikit ka agad, huli ka na eh. Ang unang sasabihin, Lord, patawaran mo po ako. Di ba ganon? Kasi praying, kinakatagpo ka talaga ng Diyos at binabago ka. Pag hindi ka nag-pray, hindi ka mababago talaga. Pag hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka mababago. Amen. So, sabi dito, kailangan tayo magpatuloy na maging alagad. Meron bang alagad na urong-sulong? Hindi ba sabi ng Panginoon na wala raw nag-aararo na lingon-lingon. Di ba, babasa ba niyo yun? Wala raw nag-aararo, parang sa magsasaka. Pag nag-aararo ka, diretso ka, di ka lingon-lingon kasi liliko din yung kalabaw o yung baka. Amen. Pagka yung mga magsasaka, di na kasi ninyo alam yun, wala na kasi saka ngayon. Yung meron silang tinatawag na araro. Diretso yung ganun. Pagka lingon-lingon din yung ano. Kaya wala, sabi ng Panginoon, walang nag-aararo na lingon-lingon. Walang disciple na lingon-lingon. Diretso ka sa Panginoon. Your eyes are on Jesus alone. So wag kang hihinto. Di ba sabi sa, pwede bang kahit malapit na yung oras, naisip ko lang maglagay ng halimbawa. Dito si Jean Marie at saka si Maika, nagagaya na ako sa kanila, illustration. Tara. Dali, at oras ko na. Okay, magkasunod kayo na. Yan. Tuka sa likod. Sige, lakad lang kayo dyan. Sumunod ka, yan. Okay, sunod ng sunod, si Alagad, ayan. Okay, balik. Yung sino ba na? Sige, lakad ka na, Maika. Huwag kang sumunod. Ayan. Hindi na siya sumusunod. Alagad pa ba siya? Tagasunod pa ba siya? Hindi na. Kasi huminto siya eh. So, ganun nangyayari sa atin. Kapag huminto na tayo ng pagsunod, hindi na nai-stagnant yung pagiging alagad natin. Sabi sa ating key verse, ano yung key verse natin? John 8:31. Nakalimutan ko na tuloy yung memory verse ko. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo na sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Kung patuloy kayong susunod sa mga salita ko, sa ibang salin sa mga salita ko. Kapag huminto na kayo ng pagsunod sa salita ng Panginoon, sa utos ng Panginoon, hindi na kayo talaga tunay na alagad. So, don't stop, sabi sa ating outline, huwag kayong hihinto kahit anong hirap, di ba?
kailangan nagpapatuloy ang isang alagad. Okay, may advice si Jesus, mabilis lang, sa mga gusto maging disciple. Sa Luke 9:23, ano ang karakter ng isang disciple? Sabi diyan, Luke 9:23, ayan. Ano yung sinasabi ni Jesus? If anyone wants to be my disciple, he should deny himself, take up his cross daily, and follow me. Amen. So, pag daw gusto natin maging alagad, kailangan tanggihan natin yung sarili natin. Ano ba yung sarili natin? Yung mga sarili nating gusto, laman, ang hirap niyang pasunurin. Ano ang tawag dito? Minsan talaga, makikipaglaban ka eh. Kahit na ano yung pinagtitiisan mo na cross mo. Cross mo kasi laman yan eh. Kailangan tanggihan mo talaga para ka makasunod sa Panginoon. Mag-e-effort ka talaga na sumunod. Tanggihan mo yung laman mo. Sorry. Sige po na yung dalawa. Okay. So meron ba tayong okay, sige, sa application ko sasabihin. So ang application natin, dahil oras mo na, be a disciple. Ito ba yung ating vision? Mission? Vision. Ang vision ng church ay be a disciple and make disciple. Magpaka-disciple tayo. Amen? Kasi, namaya sa testimony ko makikita nyo, magpaka-disciple tayo at gumawa tayo ng alagad din. Para dumami yung mga tao na mababago, na talagang godly na mga tao, yung bang mga sabihin natin banal, talaga naman banal, sinabi sa Bible na lahat ng mga tumanggap kay Jesus ay nilinis niya at pinabanal na niya. So sa conclusion natin, dire-diretso dahil tinataasan na ako, faith without works is dead. Sabi yan sa Santiago 19 and 20. Sabi sa Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sinasabi mo, Kristiyano ka, may pananampalataya ka, pero hindi makita sa gawa, parang hindi ka true disciple. Hindi mo sinabi mo na ng palataya kay ligtas ka na. Napaka-sensitive mo na itong topic na to. Kasi pinagdidibatihan talaga yan eh. Yung once saved is always saved. Pag nampalataya ka lang at maliligtas ka na. Pero, sabi nga nung napanood namin ni Pastora, yung tunay na disciple ay sumusunod talaga kay Jesus. Makikita sa gawa. Kung hindi ka totoong ligtas, kung hindi ka naman nakikitaan ng gawa. Amen? A saved person is a disciple of God. Pinapakita niya sa pamamagitan ng gawa ang kanyang pananampalataya. Ngayon, bilang pagwawakas, kasi nung pinag-aaralan ko to, hindi ko talaga mabuo-buo. Mahirap din mag-prepare ng teaching, ng preaching. Sabi ko, Lord, ano ba yung application ko? Sabi ko, pumasok na naman ako sa CR, di ba sabi ko, nakakausap ako ng Lord sa CR, sa restroom, kasi ako, ang devotion ko, nasa mga hari, una at pangalawang mga hari. Ngayon, basa ako ng mga hari. Kasi yun kasaysayan ng mga nagpalit-palit na hari ng Israel. Yung kung ano yung mga ginawa nila. Doon sa pagbasa ko, doon sa 2 Kings 13, 14, 15, 16, 17, parang pare-pareho ng sinasabi. Si haring ganito ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Kaya nagalit ang Panginoon at hinayaan sila na maatake ng kaaway at matalo. Gano'n na naman, yung may pumalit na naman na hari, gano'n na naman. Gumawa sila ng masama sa They did evil in the sight of the Lord by worshiping idols. Meron sila mga Diyos-Diyosan na sinasamba. Di ba sila may Diyos na buhay, si Yahweh. At ang mga Hudyo ang unang binigyan ng pautusan ng Panginoon. Meron silang pautusan at bago sila
tuluyan lumabas sa Egypto na nasa ano na sila sa disyerto. Palagi sinasabi ng Panginoon, kung susunod kayo sa akin, pagpapalain ko kayo, ganito, ganyan, ano. Pero kung susuway kayo, ay, ang tawag dito, mauubos kayo, parang ganyan, ano. Tapos sabi ko, Lord, ano ba yung application ko dito? Ano ba yung revelation ko? Pare-pareho na sinasabi. Meron din naman mga hari na sinasabi na gumawa siya ng mabuti sa paningin ng Panginoon. Marami din ganung hari, sabi na gumawa siya ng mabuti sa paningin ng Panginoon. Pero, meron din pero, sabi, hindi ko na mababasa rito, hindi rin niya inalis ang mga pagsamba sa matataas na lugar. Kasi ang ugali ng mga dinatnan nila ng mga bansa na sinakop, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan sa matataas na lugar, sa ilalim ng mayayabong na puno. Meron silang poster raw na sinasamba. Hindi raw kahit matuwid yung ginawa daw ng mga ibang mga hari, pero hindi nila inalis yung pagsamba ng mga tao sa matataas na lugar. Double standard sila. Kaya, ang nangyayari, nagagalit ng Panginoon at hinahayaan silang malusob ng kaaway at matalo at maghirap. Ano yung ang nakita ko doon, kung susunod ka na lang din sa Panginoon, lubos-lubusin mo na. Huwag ka nang magtira. Kasi yung mga matuwid na hari na may matuwid ding gawa, pero meron ding mali. Hindi nila inalis yung mga pagsamba ng mga Israelita na sabi doon ay nagdadala ng kasalanan sa mga Israelita. Dapat huwag nang magtira. Si King Josiah, inalis niya lahat. Kaya sa panahon niya, hindi sila sinasalakay ng mga kaaway. Kapag totoo yung pagsunod sa Panginoon, hindi na-allow ng Lord na atakihin ka ng kaaway at talunin. Amen? So, yun yung alagad talaga. Kahit sa spiritual natin ngayon, isa pang halimbawa, naisip ko rin, narinig na nyo to pero gusto ko rin yung sabihin. Yung bang halimbawa ay may isang tao na meron siyang bisita at pinatuloy niya sa bahay niya at ginawa na niya permanenteng nakatira sa bahay niya, di ba? Sige, dito ka na tumira. Para si Lord, sige, Panginoon, pumasok ka na sa buhay ko. Maging Panginoon kita. At yung bisita na yon, nung nakatira na doon, sabi nung may bahay, sige, malaya kang tingnan lahat ng bahagi ng bahay ko. No? Malaya naman yung pinatira. Pero, minsan, meron isang kwarto na ayaw niyang pabuksan. Ay, huwag mong pakialaman niya na ako lang ang pwedeng makakita riyan. Hindi niya pinapapakialaman dun sa pinatuloy niya. Kasi meron siyang sikreto doon. Nandoon yung kanyang sikreto. No? So, ganun din, pagka, ang ibig ko sabihin, pag tayo alagad ng Panginoon, totally, pabibisita natin sa Panginoon buhay natin at palilinis natin. Kung tunay tayong alagad, handa tayong i-disciple ng Lord. At sabi nga dito ay darating ang oras na i-welcome tayo ng Lord sa kanyang presensya pagdating doon. Gusto ba natin yon? Amen. Ito na. Amen. Bahala na si Pastor Jay. Salamat po kay Sister Elida. Pwede po bang paki-flash lang saglit yung title? Alright, sabay-sabay po nating basahin. Sige nga po, 1, 2, 3, go. Stop sinning, di ba? So, kasi sa church natin, sabi nga kanina, yung vision natin ay be a disciple and make disciple. Kasi napakahirap pag magiging members lang tayo lahat. Parang magkaiba talaga yung disciple sa members. Sama po ba? Pag members is members lang. Pag disciple ay disciple. Ibig sabihin, sumusunod talaga. Pero meron din namang minsan mga disciple na pasaway. So bakit ba kailangan nating maging disciple muna? Be a disciple and make disciple. So kasi napakahirap mag-disciple kapag tayo mismo hindi tayo disciple. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo masunurin.
Diba? Paano ba natin na ipapakita yung pagiging totoong disciple kay Jesus Christ? Sige nga. Bigay po kayong sample. Paano tayo nagiging totoong disciple? Ano sample? Sige, okay lang. Pwede kayo magtaas ng kamay. Paano tayo magiging totoong disciple? Ano pa? Nag-share? Ano pa? Ano pa? Pagsunod sa kanyang salita? Ano pa? Balasik? Meron ako isang magandang naisip na dapat meron ng isang totoong disciple. Dapat siya ay may takot. Bukod doon, isa tong pinaka number 1 kailangan ng isang disciple. Letter S. Ha? Ano po, tita? Submissive. Kapag ang isang disciple ay submissive, kasi ang disciple po, iba-iba tayo. Sa atin, kung i-relate na lang natin sa atin as mga disciple, iba-iba tayo ng talent, iba-iba tayo ng kakayanan. Pero tandaan niyo po, ang pinakamahusay, nagiging mahusay na disciple is yung disciple na submissive. Masunurin sa kanyang leader. Kasi kaya ka magdi-disciple kasi naging disciple ka muna nung leader mo. Paano tayo magiging totoong disciple? Hindi tayo nakakapag-submit agad. Nakakapag-submit agad ng score. Hindi tayo nagpapaalam kapag hindi tayo makaka-attend. Sino po dito yung hindi nagpapaalam? Yan. Sino pa? Mga hindi nagpapaalam. Hindi umaattend ng ministry, hindi umaattend ng church, hindi tayo nagpapaalam. So, paano tayo magiging totoong disciple ni Jesus Christ? Kung yung mga simpleng detalye ay hindi natin nagagawa, sa mga simple lang po, malalaman natin kung totoo tayong disciple ni Jesus. Kahit naghahayo tayo ng sobrang dami, kahit kumpleto ka ng attendance sa church, pero hindi ka submissive sa leader mo, hindi mo matatawag na totoong disciple ka. Kasi ang totoong disciple ay submissive. Sumusunod sa kanyang leader. Kapag nag-chat yung leader, ano ginagawa dapat? Napakadami ng up na yung message ng leader, walang nagre-reply. Sino may ganun GC? Napakadami ng chat ng leader, wala man lang reply. Tama, mali. Tanongin mo yung katabi mo, nagsisin ka ba? Diba? Simpleng mag-send tayo ng devotion natin sa GC, hindi tayo nakakapag-send. Tanongin mo yung katabi mo, uy, nag-send ka ba? Sa mga nakakapag-send, yes, nag-send ako, di ba? Pero kapag di tayo nakakapag-send, tamaan na lang tayo. Di ba? So, napakasimple lang ng ang concept ng church natin and ni Jesus Christ mismo. Bago ka talaga makapag-disciple, kailangan mo ikaw mismo, disciple ka na. Masunurin tayo. Napakahirap mag-disciple kung tayo mismo mag-disciple tayo. At tandaan po natin, kasi tayo kaya nga tinawag to na Disciples Night. Tama ba? Kasi lahat ng umatin nito ay disciple. Tandaan niyo po, balang araw, lahat kayo magiging leader. Sino po dito gusto maging leader? Maraming disciple. Balang araw, magiging ganun kayo. Ganito na lang po isipin natin, kung ano yung gusto nyong maging mga disciple ninyo, ugali ng disciple ninyo, gusto nyo maging masunurin sila, ganun yung gawin nyo sa leader nyo. Tama, mali? Kasi kung ano yung gagawin mo sa leader mo, hindi nyo gagawin sa'yo ng disciple mo. Tama, mali? Diba? Kailangan natin maging follower ni Jesus. Kasi meron tayong pinagbabasihan si Jesus Christ. Pero si Jesus Christ ay nagtalaga ng 12 disciple hanggang nakarating sa atin. Hanggang nakarating kay Pasem. Ngayon si Pasem ang head natin, tapos nagkaroon ng primary leaders. So hindi pwedeng nagsasabit tayo kay Jesus Christ pero hindi tayo nagsasubmit sa leader natin. Diba? May mga ganun po kasing mindset na nagsasubmit tayo kay Lord pero hindi tayo nagsasubmit sa leader natin. Tama, mali? Mali yun. Mali po yun. Dapat kung nagsasubmit talaga tayo sa Panginoon, nagsasubmit tayo sa ating mga leader. Iyon yung totoong pagiging disciple. Amen po ba? Amen. Nagiging tayo,
balasik talaga na ibibigay talaga natin. And sabi dito, because being his disciple is the only way to stop sinning. Bakit ba nai-stop yung sinning kapag tayo ay bakit nawawala yan kapag sa pagiging disciple? Kasi pag nagiging disciple ka, tinuturuan tayo ng Lord and ng leader natin na lumakad ng ayon sa kanyang kalooban. Tama ba? Bakit tayo kinakausap ng leader natin pag meron tayong nagagawang masama? Bakit kinakausap tayo ng leader natin pag meron tayong hindi nagagawa? Kasi gusto natin ng Diyos, ginagamit ng Diyos yung leader natin para makalakad tayo ng maayos. Kasi kung ayaw ng Diyos na makalakad tayo ng maayos, wala nang leader. Pasinin niyo ba, merong mga ganong samahan, huwag na tayong magbanggit ko anong mga church, pero yung mga walang discipleship, kanya-kanya na lang, bahala na kayo kung anong gusto nyo gawin. Alam niyo po, may mga ganon church na dumadami sila, kasi sa church nila, kung ayaw mo maglingkod, okay lang. Kung gusto mo, okay lang. Kung okay na sa iyo nang nakaupo lang, okay na yun. Diba? Mahirap kasi kapag attendee lang eh. Yung lagi ka lang nakaupo tapos hindi ka dinidisciple, hindi ka natuturuan kung paano talaga lumakad sa Panginoon. Mahirap. Kaya may mga churches, dumadami talaga sila kasi pwede sa kanila yung okay lang maupo lang. And hindi naman din sinasabing masama yun, pero delikado kasi yun kasi hindi natin natuturuan. Kasi pag nag-disciple ka, namomonitor ka. Tama ba? Pag meron kang leader, pag may ginawa kang kalokohan, may magsusumbong sa leader mo, yung member niya po, may nakita ko ganito. Ngayon, siyempre, ko-confront ka as yung leader, ko-confront, narinig ko, may ganito ka daw. Naitutuwid tayo. Diba? So, yun yung isa sa mahalagang, kaya mahalaga na tayo nagiging part, or nagiging disciple, is para makalakad tayo ng maayos sa Panginoon. Diba? Yung balasik na yan, bakit ba kailangan pang magbalasik? Bakit pa kailangan gawin? Actually, kahit di naman sinabi ni Pastora yung word na balasik, iyon pa din yun eh. Iyon pa din yung ginagawa natin. Dapat nagkaroon lang ng balasik word kasi para madali nating maunawaan kung ano ba yung 7 duties of a Christian. Pero kahit wala yung balasik na yun, iyon pa rin yung dapat ginagawa natin. Ano yung B? Ano yung A? Attend service. Ito yung iba. Ito madalas yung palang hindi nakaka-attend kasi sabi nila, andyan naman yung spirit ko kahit nasa bahay ako, okay lang ako. Hindi totoo yun. Dahil nakalagay sa Bible, dapat sumasama tayo sa pagtitipon. L, laging pananalangin. Bukod sa day watch po, dapat meron kayong mga personal. Baka yung prayer niyo lang sa bahay is yung pag-umaga, tapos pag kumakain, di ba? Yun lang. Wala yung talagang deep na prayer sa Panginoon. Ano yung kasunod? Attend cell group, pero may kasama yun. Yun yung madalas nakakalimutan natin. Ma-attend tayo ng cell group, pero may kasama yun. Ano yung nasa loob nun? Attend cell group, tsaka? Hindi. May kasama yun. Attend cell group and? Health cell group. Dapat tayo ay nagse-cell group. Tanungin mo yung katabi mo, may cell group ka ba? Hindi, tanungin niyo, may cell group ka ba? Sabi mo, kung wala pa, maghayo ka na. Kasi kalooban ng Panginoon na maghayo. After nun, ano yung kasunod? Share the gospel. Ito, marami naman nag-share the gospel. Palakpakan nga natin yung mga nag-share the gospel. Ang dahil ko nakikita, nag-share the gospel sa Balasik. Pero sabi nga ni Pas M, hindi naman mayayari sa share the gospel. Dapat, kino-consolidate natin. Okay, sunod. Ikapu. Ano yung ikapu? Yung pagdatize. Dapat tinuturo po natin to sa ating mga members. Nalala ko yung last core group namin nila, Kuya Joey, may bago. First time niya umattend doon sa cell group, na-topic pa namin sakto ikapu. Sabi ko, Lord, ituturo ko ba itong ikapu? Kasi may bago parang first time din. First time talaga niya nandun dun Pero tinuro ko pa din kasi mahalaga yun Mahalagang nalalaman natin na ang pagtatize ay isang mahalagang parte na pagiging Kristiyano. Yung pagtatize. Tanungin mo yung katabi mo, nagka-tides ka ba? Tanungin mo, kompleto ba? Ano? Sumusobra pa. Ano yung sunod? Yung K, yung reps, dapat kinakamusta. Ito nga yun, kapag tayo nag-disciple, nakakamusta natin ang buhay nilang mga personal na buhay. Alam niyo po, ang pagiging disciple talaga is, once na pumasok ka sa pag-disciple, i-ready mo na yung sarili mo na yung buong buhay mo ay ibibigay mo na talaga sa pagdi-disciple.
Kasi po ang pagdi-disciple talaga ay nangangailangan ng matinding effort at oras. 'Di ba? Yung problema ng member mo, yun na rin yung problema mo. 'Di ba? Hindi mo na maiaalis sa isip mo yung pag may problema yung member mo, yung kalooban mo, dapat nandoon na rin eh. Kasi yung totoong disciple, meron kang pakialam din sa mga members mo. 'Di ba? And then sabi nga dito, kapag ganun yung ginagawa natin, tayo ay natutulungan na hindi na magkasala. So sabi nga ni Jesus Christ sa Matthew 28, yun yung huling habilin niya, turuan niyo silang sumunod sa utos ko. Kaya hindi totoo po, ang once saved is always saved, na once ka tumanggap, forever ka nang ligtas. Bakit pa kailangan turuan sumunod? Ibig sabihin, kailangan nating sumunod. Kailangan meron tayong gawin para mapanatili natin yung kaligtasan natin. Amen po ba? Kaya po kung may naririnig kayong mga teaching na once naligtas ka na, forever ka nang ligtas, hindi po totoo yan. Pwede pong mawala yung kaligtasan natin kung hindi natin susundin yung utos ng Diyos. Mag-uutos ba si Lord ng masama? Ano utos ni Lord? Be holy. Diba? Ang manatili hanggang tapat ay siyang maliligtas. So, paano magiging ligtas tayo lagi kung hindi natin sinusunod yung utos ng Panginoon? Kaya po, kung meron kayong mga ina-idolize, meron kayong naririnig sa Facebook na nagsasabing, once saved is always saved, hindi po totoo yun. Ang kaligtasan po ay nawawala. Delikadong teaching po yan kasi pagka ang mga members ay tinuturuan ng ganong teaching, mangyayari sa mga members, sasabihin nila, sige, okay lang palang magkasala. Magiging panatag sila na kahit paminsan-minsan magkasala kasi lagi naman pala tayong ligtas eh. Pero sa atin, tinuturo kasi Pastor, napakahigpit po sa church natin, kahit naman dati kay Pastor Arman na hindi pwedeng nagkakasala. Merong times na magkakasala ka pero pinipilit mong wag magkasala. Diba? Mas okay na naniniwala ka na pwedeng mawala yung kaligtasan mo kaysa sa hindi. For example, yung cellphone mo, pag alam mong anytime pwedeng mawala yan, pag pupunta ka sa Manila, ano gagawin mo? Kasi sa Manila, maraming dyan eh. Ano number one ginagawa ng mga nagpupunta sa Manila? Saan nila nilalagay yung bag? Sa harap. Iniingatan nila kasi baka biglang mawala, may madukot. Ganon din yung kaligtasan. Pwedeng mawala yung kailangan mong ingatan. At isa sa mga magpapaingat sa atin, yung tayo ay maging disciple. Gusto ni Lord maging disciple ka. Gusto ni Lord maging masunurin ka. Tayo po tayo lahat. Sino po dito yung paminsan-minsan or madalas ay hindi ka nagiging disciple talaga? Okay lang umamin. May mga times na hindi tayo nagiging submissive sa mga leaders natin. Tandaan niyo po, lahat po ng mga leaders natin ay itinalaga ng Panginoon na manguna sa atin para po lumago tayo spiritually. Hindi po aksidente yan. Hindi rin tayo makakapili ng leader. Diba? Kung sino yung naging leader natin, iyon talaga yan. Diba? Parang sa magulang, pinanganak ka, pwede mo bang mamili ka ng, parang ayoko dun sa nanay ko, pwede bang mamili ng ibang nanay? Hindi ka makakapili. May reason kung bakit iyan yung naging leader mo. Diba? Meron yan dahilan. At nagbigay si Lord ng wisdom, ng knowledge, ng authority para i-lead tayo. Tandaan po natin, lagi ang susi lang is yung pagiging submissive. Kapag nagiging submissive tayo, nagiging totoong disciple tayo ni Jesus Christ. Tandaan niyo po, wala namang ipapagawa yung leader ninyo na ikakasama natin. Wala namang sigurong mga leader natin na magpapagawa ng masama sa atin sa grupo natin. May D-group tayo, magdala kayo ng isang case. Walang ganun, di ba? Tsak na lahat ng ipapagawa ng leader mo, ikakabuti mo yun. Tama po ba? Kaya kung gusto niyo pong maging totoong, marami kayong ma-disciple, ano po number one, tayo mismo una, maging disciple tayo. Maging masunurin tayo sa Panginoon at sa ating mga leader. Amen po ba? Handa po ba tayong sumunod? Amen tayo. Kailangan, pamaya, sabi ni leader, dapat, di ba pag nagdi-group kayo, ina-assess, nakapag-share na po ba kayo sa live? Nakapag-comment na po ba kayo sa live? Pag chinek mo yung Facebook live, Facebook, wala man lang mga comment, wala man lang di ba mga simple, ganito, nag-update na ba kayo? A-attend ba kayo? Meeting ninyo, alas 4, dumarating tayo, 4:30.
Di ba? Alam niyo po, isa-isa sa kinakahanga ko, sino ba yung, pag may kasabay kasi kung sa D-group namin, kailangan Kristo, mahigpit din sila sa oras nila. Kapag alas 4, dapat nandun na sila. So isang sign niya na lahat po ng nagdi-group, sa lahat po, kinakausap ko po lahat ng nagdi-group. Kapag po may, yung leader niyo ay naglaan ng time na ganito, dapat ganong time, mag-start tayo. Huwag po nating pinaghihintay ang Panginoon. Iyon po ay kawalan ng respeto sa Lord at kawalan ng respeto sa leader natin kapag pinaghihintay po natin ang Panginoon. Dapat tayo naghihintay sa Lord. Even sa gawain. Ang gawain natin ay 7:30. Tapos yung isa ay anong oras? Alas 10. Dapat doon pala nakikita na yung pagiging totoong disciple natin. Excited tayo. Diba? Ginagawa natin, marami kaming maliligo sa bahay kaya nalilate kami. Agahan natin yung ligo. Diba? Marami kami namamalansya kaya nalilate kami. Gabi pa lang, magplansya na tayo. Diba? Isa mga maliliit na bagay, natetest yung pagiging disciple natin. Amen po ba? Natetest yung mga gusto, yung nahuhubog tayo na makasunod sa kalooban ng Panginoon. At iyon yung magdadala sa atin sa totoong kaligtasan. Tandaan po natin, kailangan natin maging totoong disciple para kunin tayo ni Lord. Kasi sabi ni Lord, ang makakarating lamang sa langit ay yung mga sumusunod sa kalooban ko. Kaya tayo lahat po ay pumigit at tayo po ay humingi ng tawad sa Lord. Kausapin po natin si Lord sa lahat ng pagkukulang natin. Kung may pagkukulang ka sa Lord and may pagkukulang ka sa core group niyo or sa leaders mo, hingi po natin ang tawad yan sa Panginoon sa oras na ito. And maging sa ministry head mo, kung may pagkukulang ka, tinalagatin niya ng Panginoon yung ministry head mo. Hingi po natin ang tawad lahat yan sa Panginoon sa oras na ito. Sige po, hingi lang natin lahat ng tawad sa Panginoon. Nung tinanggap po natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas, kasama po nun yung pagiging Panginoon niya na nagsasubmit tayo sa Kanya sa lahat ng kagustuhan niya. Lord, salamat po Panginoon dahil yung bawat isa sa gabing ito ay binabago mo Panginoon. Salamat Panginoon dahil gusto mo kaming maligtas Panginoon. Gusto mo kaming maging tunay na disciple mo Panginoon. Kaya Lord, sa oras pong ito Lord God, hinihingi po namin ang tulong mo Panginoon para po maging totoo kaming disciple mo. Humihingi po kami ng tawad Lord sa mga disobedience namin Panginoon sa leader namin. Patawarin niyo po kami at linisin ng iyong banal na dugo. Lord, gusto po naming makasunod. Lord God, bigyan niyo po kami ng submissive heart, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Na sa lahat, Panginoon, ang ipapagawa mo ay maging masunurin kami, Panginoon. Lord, tulungan niyo kaming maging balasik, Panginoon, na magawa namin yung lahat ng dapat naming gampanan, Panginoon, bilang mga alagad mo, Panginoon. At sa pagiging alagad namin, Panginoon, makapag-akay kami ng mga iba pang alagad mo, Panginoon. In the name of Jesus, Lord. Lalapit ko po yung bawat isa sa gabing ito, Panginoon. Yung puso po ng bawat isa, baguhin niyo po kami, Panginoon, sa gabing ito. Holy Spirit, baguhin niyo ang puso namin. Gusto po naming mamuhay ng ayon sa kalooban mo, Panginoon. Kaya po sa lahat ng nandito, Panginoon, kumilos ka, Panginoon. Kumilos ka. I-rebuke po namin lahat ng kasinungalingan sa isip, Lord, sa puso, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Nire-rebuke po namin yung pride. I rebuke rebellion in the name of Jesus, in Jesus' name. And we declare submissive heart, servant heart right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we declare na malalakaran namin yung Great Commission, Lord God. Even yung aming vision, Panginoon, na maging disciple and mag-make ng disciple, Panginoon. At maturuan namin sila sumunod sa kalooban ng Panginoon. Salamat sa panibagong puso. Salamat na kami ay binago mo sa gabi ito. At lalakad kami ng ayon sa kalooban mo bilang isang totoong disciple mo, Panginoon. Lord, nilalapit ko yung bawat isa ay apply your blood sa amin na kami po, Panginoon, ay talagang lalakad ng totoo sa harap mo, sa harap ng leader namin, Panginoon, in Jesus' name. At kami, Panginoon, ay magpuproduce ng maraming tao, maraming disciple, Panginoon, na susunod sa kalooban mo. Salamat, Lord, sa bago ka bumalik, Panginoon, marami na po kaming naakay, Panginoon. Thank you, Lord God, sa gabi ito. At dalayan ko po, Panginoon, ikaw ang mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. So kayo lang po, kumarap lang kayo ng mabilis lang, isang partner lang. Isang partner lang po. Wag na yung mga dati, wag hiwa-hiwalay na yung mga luma. Ayan, yung mga kahit siguro yung mga luma na yung mag-share. Ay, sa live po, sa mga nasa live, maraming salamat po sa inyong pagsama and see you po sa next Sunday.